nalaman ni Mrs. na may kabit si Mister at sila ay nagsasama na, ano yung dapat gawin? Siyempre, Tita Mel, kailangan kumonsulta siya sa abogado, kasi yung abogado ang magsasabi sa kanya kung meron na po bang sapat na ebidensya para magsampa siya ng kaso. Under our law po kasi, kapag ang lalaki po ang nakikiapid, pwede po siyang kasuhan ng concubinage. Pero ito po ay under Article 334 of the Revised Penal Code. Pero kailangan pong patunayan ni Mrs. na nagsasama muna sa isang bahay. Yung pong kanyang asawa at saka po yung kanyang kabit. Kung nakita mo lang nasa restaurant, nanood ng sine o gano'n, hindi yung pwede. Hindi po yan pwede, Tita Mel, under the Kailangan, concubinage. kailangan Nagsasama po sa isang bahay. Either po dinala po ni Mister sa doon sa Bahay kanilang nila, bahay conjugal, nila, oo. opo, o sa ibang bahay, or meron po din pong sinasabing ang sexual relations under scandalous circumstances. Pag wala po Under dito, scandalous circumstances? yes po. Pag hindi scandalous, okay lang? Yun po ang requirements or elements ng concubinage. Eh, papasok sa motel yun eh. Paano magiging scandalous yun? Yun po Pag ang yun, hindi? yun po actually kahit po masabi mo na nagkaroon ng sexual relation, Oh. yung asawa mo at saka yung kanyang kalaguyo or Kadudaws, kabit, hindi po siya considered as concubinage kung hindi mo nakita ng paulit-ulit or nalaman Kailangan din paulit-ulit? Yes po, kasi doon lang natin masasabi kung scandalous siya. Kasi kung isang beses lang, hindi pa po siya considered concubinage. That's the difference between concubinage and Kung adultery doon po sa sa isang babae. beses na buntis yung babae, paano? Yun ba Sexual. scandalous? Pwede po natin siyang filean ng violence against women and children. Magkaiba naman po yun. May nakilala kang Nanligaw sa akin. nanligaw sa iyo. Opo. Doon sa loob. O ngayon, ang ikwento mo naman sa amin, paano ka naman na-in love? Ay, Kay May, ano patawag naman doon, Mayor? Napakabait po niya. Biro mo, oo. may pera na ako pa binibigyan ng pagkain, kung ano yung biniregalo niya. Of drinks. Cheers. Good news. Sabi ni attorney, malapit na daw akong lumaya. Pero huwag kang mag-alala, yung sa'yo, silip ko na rin sa kanya yung kaso mo. Huwag mong alalahanin lahat ng gastos. Sagot ko lahat yun. Sabi rin ni attorney na may chance na baka pwedeng babae yung sentensya gaya nung sa kaso ko. Pwedeng justifiable homicide yung nangyari. Kasi pinagtanggol mo lang naman yung sarili mo. Kaya kakalabas ka dito. Maraming salamat. Pero, ayoko na umasa. Para hindi na lang din masakit. Dapat siguro tanggapin ko na eto na talaga yung magiging buhay ko. Nita, tindihan kita ni Nita. Nung bago-bago rin ako dito, akala ko wala nang pag-asa na makakuha ko ng hostisya. Akala ko mabubulok na ako dito eh. Akala ko matapos akong abandonin ng misis ko. Ito yung mga anak ko. Hindi na ako makakaramdam ng pagmamahal. Pero nagkamali ako. Kasi dito ko pala matatagpuan yung babaeng gusto kong makasama habang buhay. Nenita, sa lahat ng darating na bukas, pwede bang makasama kita palagi? Pwede mo ba akong samahan bumuo ng pamilya? Kasama ng mga anak mo, anak ko. Siyempre, yung mga magiging anak natin.
Pakay na maalit ka. Ikakasal lang kami!